Check muna natin ang linya ni Bombo Isa Cotonera sapagkat mahaba din ang naging pagtutok po ng atin pong reporter dyan sa area. Bombo Isa, kumusta naman dyan? Ano ang inyong obserbasyon sa kabuuan ng talumpati ng Pangulo and may mga opisyal pa ba? May mga personalities pa ba na present dyan sa area mo, Bombo Isa? Yes, Bombo, Dennis, pagkatapos nga nitong talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may mga nakapanayam tayo na may kaugnayan doon sa mga ilang nabanggit niya sa kanyang State of the Nation address, particular na nga yung doon sa huling bahagi ng sa West Philippine Sea. Kinilala ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea ang pagtindig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga dito sa issue ng West Philippine Sea. Yung pagbanggit ni Pangulong Marcos mismo doon sa 2016 Arbitral Award, pati na rin yung doon sa UNCLOS ay nagpapakita lamang ito na talagang tinitindigan ng Pangulo itong issue nga natin sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, no, Bombo, Dennis, may mga isyung nangyari dito partikular sa dagat karagatan na ito at kung saan ay may mga nadamay pa nga o mga nasaktan na mga kapwa Pilipino natin. Ang bahagi daw ito o itong ginawa ng Pangulo dito sa kanyang State of the Nation address ay pagkilala doon sa mga Philippine Coast Guard at mga bahagi ng Armed Forces of the Philippines, pati na rin yung mga ordinaryong Pilipinong mangingisda. Para ang ani nga ni Rear Admiral J. Tariela na itong ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtindig para dito sa West Philippine Sea ay para nga doon sa mga susunod na henerasyon. Mahalaga ito na dapat maibigay o maipamahagi lalo na doon sa mga kabataan itong kaalaman nga natin pagdating sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung ating panayam kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Ito. And I think for everybody, for the members of the Armed Forces of the Philippines, for the Coast Guard, and even for ordinary Filipino fishermen, ang pagtindig ni Pangulong Ferdinand Marcos ngayon sa kanyang zona sa ating karapatan sa West Philippine Sea is really something na nakaka-proud na kailangan nating magkaisa bilang isang bayan dahil ang issue dito is ang kinabukasan ng mga Pilipino. Samantala, Bombo Dennis, kanina rin ay nakapanayam din natin no, si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Kaugnay nga yung doon sa naging update ni Pangulong Marcos sa flood control issue. Ani ni Dizon, naramdaman niya yung senseridad ni Pangulong Marcos na banggitin na binanggit niya na wala siyang sisinuhin dito nga sa nagpapatuloy na investigasyon, pati na rin yung nagpapatuloy na pagpapakulong sa mga sangkot nga dito sa anomalya o di umano'y anomalya sa flood control projects. Binigyan din niya no, na itong mga kaso dito sa flood control issue ay hindi nakakalimutan ng ahensya at nakikipagtulungan na rin sila doon nga sa Department of Justice as well as sa Office of the Ombudsman. Hihintay lang dan talaga ng bahagya itong mga pagpapakulong dahil nga ito ay dumadaan sa proseso, Bombo Dennis. Sa huli, binigyan din ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na after nitong lahat ng investigasyon, mga pagpapakulong at yung mga pagbabalik nga ng pera, Bombo Dennis, na nabanggit din kanina ni Pangulong Marcos, ay syempre para sa ahensya o para doon sa kagawaran ay magpapatuloy yung kanilang reforma dito sa loob ng departamento. Isa na riyan, Bombo Dennis, kanina na nabanggit ni Pangulong Marcos yung pag-hire nga ng mga fresh graduates as well as yung nagiging transparent na rin yung kagawaran sa mga pondo na inilalaan nila para sa mga proyekto. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung naging panayam natin kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Tuloy-tuloy po ang reforma at tuloy-tuloy ang pagsasaayos natin sa mga proyektong nakatenga ng paulit-ulit. Taon-taon na lang nakatenga ang mga iba't ibang proyekto sa buong Pilipinas. So ang bilin ng Pangulo natin, kailangan tapusin lahat yan. Pero ang reforma, tuloy-tuloy.
Sa ngayon, Bombo Dennis, no, dito sa House of Representatives ay unti-unti nang nagsisilabasan din yung mga guest, mambabatas, pati mga senador. Meron din tayong mga kalihim na nakita nga dito sa loob ng House of Representatives. Yan muna ang latest Okay, Bombo update Isa. mula dito sa House of Representatives. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Okay, Bombo Bombo Radyo. Isa. Yes, Bombo Dennis. Nais ko lamang din maitanong sapagkat nabanggit din ng Pangulo yung tungkol sa Bangsamoro election. May magaganap na halalan and nabanggit niya ang Commission on Elections. Meron bang present ba dyan yung ating mga commissioners and si Chairman George Erwin Garcia ngayong araw na ito sa talumpati ng Pangulo, Bombo Isa? Yes, Bombo Dennis, nakapanayam din natin no si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at kinilala rin niya yung pagbanggit nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nangangahulugan lamang daw ito na tuloy na ang magiging kauna-unahang parliamentary elections diyan nga sa may bahagi ng Bangsamoro sa darating na Setyembre 14. So wala nang nakikitang dahilan o balakid ang Commission on Elections para magpatuloy kasi kung matatandaan din, no, Bombo Dennis, ay natapos na rin kasi yung pag-imprenta ng balota ng COMELEC pati yung pag-verify. Ibig sabihin, dito sa first week of August ay maaari na silang mag-deploy o ibigay na doon sa mga iba't ibang bahagi sa may BARM area nitong mga election paraphernalia. Kanina, Bombo Dennis, no, nakausap natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at tinanong natin kung bibigyan niya ng grado itong naging talumpati ni Pangulong Marcos. Anya, 85 dahil ay isa nga daw siyang propesor at talagang bagaman may mga kulang pero mas na-highlight pa nga naman daw talaga yung mga kailangang mabanggit na issue lalo na kasama yung sa BARM o Bangsamoro Parliamentary Elections, Bombo Dennis. Okay, mukhang kabilang doon sa nalalabing numero, no? Dahil 85, merong nasa 25, tama ba, Bombo Isa? O 15 na kinakailangan pa. Pero siguro kabilang doon yung pondo ng mga aktibidad ng Commission on Elections na hindi na naisakatuparan na pagdaragdag ng alokasyon para dito sa malalaking aktibidad. Sunod-sunod, meron pang event doon sa Camarines Sur, sa Naga, meron din sa Cavite, and previously meron din dyan sa bahagi ng Rizal na siyempre bawat aktibidad ay nangangailangan ng karagdagang pondo kung hindi ito kabilang doon sa orihinal na mga plano, Bombo Isa. Tama ka dyan, no, Bombo Dennis, kasi kung mababalikan natin para doon sa ating mga kabombo at Kastar Nation na nakikinig, no, at napapanood tayo, mga ilang ulit na kasing hindi na ituloy itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Kasi Bombo Dennis, ito dapat ay kasabay nga noong 2025 national and local elections. At dahil nga no, doon sa mga isyung nakaharap nito, makailang ulit itong hindi natuloy at syempre ay adjust din itong Commission on Elections. Actually, kung matatandaan, no, meron din silang mga nasayang na pondo, pati na rin mga nasayang na balota dahil nga ay noona ay nakapaghanda na sila para dito sa BARM. Pero ngayon, dahil nga no, sa pagbanggit ni Pangulong Marcos dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections, confident na ang Commission on Elections na magpapatuloy nga itong halalan sa darating na Setyembre 14, Bombo Dennis. Okay. Wala bang nagtanong dyan kay Chairman Garcia tungkol sa issue ng term extension? Dahil may mga nagpapalutang nito, although hindi naman ito nanggagaling sa Administrasyong Marcos, pero lumilitaw ito sa ilang pagkakataon, ika nga, no, chismis. Kaya lang yung ibang nangyayari ay nagmumula o nag-uumpisa sa chismis, may anumang statement ba ang panig ng Commission on Elections doon sa mga ganong issue, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Dennis, actually hindi siya napag-usapan no,
dito sa State of the Nation address. Bagaman oo nga no na napag-uusapan siya outside na talaga nitong mga pangyayaring ito, pero pagdating naman dito sa SONA wala namang nabanggit na term extension. Actually isa lang naman ang stand talaga ng Commission on Elections diyan at susunod sila sa mga mangyayaring halalan pa, which is nga doon sa 2028 na yan, national and local elections. Hanggat walang nababago sa batas ay susunod lamang ang Commission on Elections dito. Bombo Dennis. Sige. With that, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Yan muna latest update mula dito sa House of Representatives. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!